ating layunin ay maluwalhati po at maitaas ang kabanal-banalang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa mga oras nito, minamahal, ating pong ihanda ating mga sarili sa pagiling ng salita ng ating mahal na Panginoon. At tayo po'y sama-samang manalangin upang ang ating buhay ni Diyos ay maglangis sa Kanya pong mapagpalang mga salita at busugin tayo ng ating mahal na Panginoon. Sa oras nito, tayo po'y manalangin. Hallelujah! Praise the Lord! Dagilit mapagpala po namin Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, sa oras nito, kami po'y nagpupurit, nagluluwalhati, kalakip ng aming pasasalamat sa iyong mga dakilang biyaya at pagpapala na aming nasumpungan mula ng ikaw ay aming mapaglingkuran hanggang sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, ang kabutihan mo, ang pag-ibig mo, mahal na Panginoon, kailanman ay hindi nagmamaliw. Aming dalangin, Panginoon, ang gabay at patubay mo sa mga oras nito sa aming pangangaral ng mga banal mong salita, mahal na Panginoon. Buksan mo ang aming puso, buksan mo ang aming pangunawa, busugin mo ang aming mga kaluluwa, magyambang lingkod na ninasagan ng akin, wala po akong magagawa. Anoint thy words, Lord, anoint thy words, that is Jesus. Put thy words in my mouth, the leading prayer for beloved honorable pastor. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway. Hallelujah! Ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang, anumang gawat na lang ng kaaway. Cast out right now, and by the power of darkness, in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalatingin po ang dakilang banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal at bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to the Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and I give double honor and respect our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeda, the interim prophet of our loving God, the man of God, and mga minamahal at sa mga anak, kapot manugang na ating mga pastor, to beloved children, at sa lahat po ng ating mga webcast viewer po, mga minamahal around the globe, sa buong mundo, mga minamahal at maging sa ibayong dagat, sa lahat ng ating mga kapatiran na patuloy pong sumusubaybay at umaantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Magandang gabi po, minamahal sa inyo pong lahat. Ang araw natin ngayon ay araw ng Sabado. Minamalang Diyos ang magpalang, Diyos magbidisyon sa bawat isa sa atin at maging sa lahat po ng ating mga kababayan buong Luzon, Visayas, sa buong Mindanao, sa buong Pilipinas, mga minamahal at sa buong mga minamahal Zamboanga, dito po sa dako ng Zamboanga Peninsula, Western Mindanao, mga minamahal sa lahat po ng ating mga Muslim brothers, sa ating po mga nearby outreaches, mga minamahal sa mga kapatiran nating masigasig na maantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, ang biyaya ng Panginoon, mga minamahal at ang kapayapaan ng Diyos, ang maghari nawa sa ating mga puso, at sa ating mga isip, taglayin po natin ang kagalakan, mga minamahal at kasiglang spiritual sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At aming pong pinapasalamatan ng ating mahal na Panginoon kagabi, mga minamahal for almost 4 years since pandemic po, mga minamahal through the restriction of the government, talagang na-stop po ang overnight prayer, mga minamahal namin dito sa dako ng Zamboanga. Ngunit salamat sa ating mahal na Panginoon sa courage po na ibinigay sa amin ng ating mahal na Panginoon na muli po ay mai-resume po, mga minamahal, ang overnight prayer, mga minamahal, at kahabagan ng Panginoon kagabi. Kami po ay nakapagsimula muli na makapag-overnight. Talagang nakakamiss po, mga minamahal, ang magdamagang pananalangin. Ito po ay, mga minamahal, equivalent for 3 days fasting, yung anointing na ating tinatanggap. Once we fast, mga minamahal, 3 days, tayo po ay mga minamahal nakaka-obtain ng mga minamahal anointing power na galing sa ating mahal na Panginoon. Tunay, mga minamahal, iba po talaga kapag tayo po ay nakapagdadaos ng ating pong magdamagang pananalangin sa ating mahal na Panginoon. At tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng ating buhay na Diyos. Ihanda po natin ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. And let's talk about the topic, when your heart is wrong. When your heart is wrong. What will happen when your heart is wrong? Ano po ang mangyayari? Ano po ang magiging kalalabasan, mga minamahal, kapag ang puso natin ay, mga minamahal, mali ang kinalalagyan, mali ang ating mga puso, sapagkat may mga tao na ang kanilang puso ay tama at ang mga tao mayroong tamang puso. Ibig sabihin, ang kanilang puso, mga minamahal ko, ay
ay nasa ating mahal na Panginoon. Ang kanilang puso ay malinis, ang kanilang puso, mga minamahal ko, ay kaaya-aya sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Then what will happen when our heart is wrong? Ang sabi rito, mga minamahal, a wrong heart is always produces a wrong life. Totoo po ito, mga minamahal. Yan napakahalaga na ang puso natin, mga minamahal, ay puso na maging ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang puso mo, mga minamahal, ay malayo sa Diyos, kapag ang puso mo ay mali, kapag ang puso mo, mga minamahal ko, ay hindi pag-aari ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi dito, mga minamahal, wrong heart always produces a wrong life. Kapag mali ang puso mo, tiyak na bagay yung maling puso, mga minamahal, ay lumilikha ng maling buhay. Kaya wag po tayong magtaka na kapag ang puso natin ay maling puso, mga minamahal, ang buhay natin ay magiging masalimuot. Ang buhay natin ay hindi magiging maayos. Amen. Sapagkat tanging mahal na Panginoon lamang po ang nagtatama ng puso. Ang mahal na Panginoon lang ang naglalagay sa tamang lugar, mga minamahal, ng ating mga puso. Kailangan ng puso natin ay palaging naka-align sa Diyos. Kailangan ng puso natin ay palaging nasa tamang lugar. Sapagkat kapag wala sa tamang lugar, hindi po naka-align ang puso natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tayo po ay mapapasama, mga minamahal. Ang puso natin ay dapat po natin, mga minamahal, pag-ingatan. Kaya ang sabi dito, kaya't kapag mali ang buhay, mga minamahal, ng isang tao, madaling sabihin, mga minamahal, na mali ang kanyang puso. Hindi po pwede, mga minamahal, na mali ang puso mo at magiging tama ang ginagawa mo. Kung mali ang ginagawa mo, mga minamahal, ibig sabihin, ang puso mo ay nasa maling mga lugar. At ang sabi rito, kung mali ang lumalabas sa ating mga labi, ibig sabihin ay mali ang ating mga puso. At mga minamahal, mali ang iniisip. Kung mali ang ating iniisip, ibig sabihin, mali po, mga minamahal, ang laman ng ating mga puso. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, the abundance of the heart mouth speaketh. Kung ano po ang laman ng ating mga puso, yun po ang lumalabas sa ating mga labi. Mga minamahal, so nalalaman, ibig sabihin ay nalalaman ang laman ng ating mga puso kung ano ang linalaman o linalabas ng ating mga labi. Kung ang ilinalabas ng ating mga labi ay pawang kasinungalingan, ibig sabihin ng puso natin ay punong-puno ng kasinungalingan. Kung ang ilinalabas ng ating mga labi ay pawang kayabangan, pagmamataas, pagmamapuri, mga minamahal ko sa sarili, ibig sabihin ang laman ng ating mga puso ay punong-puno din ng pagmamayabang, pagmamapuri at pagmamataas sa ating mga sarili. Because the abundance of the heart, mouth speaketh. Nalalaman po, mga minamahal, kung ano ang laman ng ating mga puso at kung ano po, mga minamahal, ang nilalabas ng ating mga labi. Kaya nga po, mga minamahal, upang hindi po marumihan ang ating mga puso, mga minamahal, kailangan ay mag-ingat tayo sa pagsasalita dahil baka tayo po'y makapagsalita, mga minamahal, nang hindi po kaaya-aya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay magkakasala at ang nagiging, mga minamahal, ang naapektuhan po nito ay walang iba kundi ang ating mga puso, mga minamahal. Sapagkat ang nakakadumi, mga minamahal, hindi po yung ating kinakain. Kaya nga po ang sabi ng iba sa panahon ng ating mahal na Panginoon, kasama ng kanyang mga apostoles, nagtakang mga eskriba, nagtaka ang mga saserdote, bakit ang mga disipulo at mga apostoles ng ating mahal na Panginoon ay hindi naghugas ng kanilang kamay. Samantala, yung mga disciples ni John, kahit saan sila pumaroon, saan sila pumunta, sila po ay naguhugas ng kanilang mga kamay. And then one of the tradition of Israel, na bago po sila kumain, mga minamahal, ay naguhugas po sila ng kanilang mga kamay. Sapagkat, mga minamahal, para po sa kanilang paniniwala na napakahalaga na bago kumain ay maghugas ng kamay upang ang dumi sa kamay ay hindi pumasok sa kanilang bibig at maapektuhan ang kanilang buong pagkatao. Mga minamahal, ganoon po sila kasensitibo. Ngunit wala po silang kaalam-alam na nakakadumi, mga minamahal, sa puso ng tao, hindi po ang pumapasok sa ating mga bibig, kundi, mga minamahal, yung mga kataga na lumalabas sa ating mga labi. Yun ang nakakapagbigay dumi at dungis sa ating mga puso, which is na dapat ay ingatan natin na ang puso natin ay hindi marumihan. Dahil kapag ang puso mo ay marumi, kagaya ng
mga minamahal, merong nagtatanim ka ng galit. Ang galit ay isang dumi sa ating mga puso. Nagtatanim ka ng sama ng loob, mga minamahal. Ang pagtatanim ng sama ng loob sa iyong kapwa-tao, nadudungisan, mga minamahal ko, ang ating mga puso, which is ng puso natin ay dapat ingatan natin. Dahil ang mahal na Panginoon ay palaging nakatutok sa laman ng ating mga puso, mga minamahal. Hindi po concern ang mahal na Panginoon kung sino ka, hindi po concern ng Panginoon kung ano ka, hindi po concern ng Panginoon kung mayaman ka, hindi po concern ng mahal na Panginoon kung anong natapos mo, kung anong kalidad at kapasidad mo sa buhay. Concern ng mahal na Panginoon yung laman, mga minamahal, yung status ng iyong puso. Kaya bilang Kristiyano, kagaya kay King David, mga minamahal, si King David, nag-pray siya sa mahal na Panginoon. Ang sabi niya, Lord, create in me a clean heart. Renew my heart, Lord. Bigyan mo ako ng malinis na puso, sapagkat napakahalaga sa ating pagharap sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Napakahalaga na meron tayong malinis na puso, sapagkat kapag humarap ka sa ating mahal na Panginoon, ino-offer mo ang sarili mo sa mahal na Panginoon, because the best and perfect offering, hindi po ang material, hindi po ang pinansyal. The best and perfect offering that we offer to the Lord is walang iba, mga minamahal, kundi ang ating mga sarili sa ating mahal na Panginoon. Then, mga minamahal, before we offer ourselves to the Lord, we need to make it sure, minamahal, na meron tayong malinis na puso bago tayo mag-offer sa mahal na Panginoon. Kagaya ng sinabi ko, yung perfect offering, mga minamahal, yung pag-offer ng ating mga sarili. That is, mga minamahal, living sacrifice sa ating pinakamamahal na Panginoon. Inaalay mo ang buhay mo sa ating mahal na Panginoon. So bago mo ialay ang buhay mo sa mahal na Panginoon, kagaya po ng araw ng Miyerkules, araw ng Biyernes, araw ng Linggo, araw ng bukas, araw po ng banal na gawain, yung special offering that we offer in God's altar, mga minamahal, walang iba kundi ang ating mga sarili sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga po may mga kapatiran tayo, mga minamahal, minsan nakakausap namin, sinasabihan namin na, Sis, Brad, bakit hindi po kayo dumalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon? Ang kanilang sinasabi sa amin, Brad, hindi kami nakadalo kasi wala kaming i-offering, wala po kaming ibibigay na anumang halaga ng salapi, mga minamahal, which is na hindi po yun mahalaga. Pagdating po sa tithes and love offering, regarding po, mga minamahal, in money matters, kung wala po tayong ibibigay, hindi po yun hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap ng mahal na Panginoon, kung meron tayong ibibigay at hindi tayo magbigay sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Pero kung dumating po yung point na wala ka talagang maibigay dahil wala kang source of income, wala kang hanap buhay, dahil wala kang trabaho, dahil wala kang negosyo, hindi po hinahanap ng Panginoon yung wala. Ang hinahanap ng Panginoon, mga minamahal, kung ano ang naandyan. Amen? Ibig sabihin, kung meron kang ibibigay na ikapwa-tandog at hindi mo ibinigay, doon po tayo nagkakasala. Pero kung wala po talaga tayong maibigay, mga minamahal, ang espesyal na ating maibibigay sa gawain ng ating mahal na Panginoon, walang iba kundi ang ating mga sarili. Kaya nga po, mga minamahal, kailangan ang puso natin ay nasa tamang lugar, mga minamahal. Amen? Naka-align sa Panginoon ang puso natin. Sapagkat kapag mali ang puso natin, tiyak na bagay, mali, mga minamahal, ang magiging takbo ng ating buhay. Because a wrong heart always produces a wrong life, mga minamahal. Proverbs chapter 4, Verse 23, heart is the issue of life. Sabi ng Biblia, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap. Amen. Sabi dito, mga minamahal, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap. Bakit po natin dapat ingatan ang ating mga puso? Sapagat ang puso natin, ito ang dinadaluyan, mga minamahal ko, ng buhay. Sa English, mga minamahal, kaya hindi sa ating screen, ano pong sabi ng Biblia? Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issue of life. Heart is the issue of life. A wrong heart is a threat to your relationship to the Lord. Tama po yun, mga minamahal. A wrong heart is a threat to your relationship to the Lord. Napakahalaga po ng commitment natin sa mahal na Panginoon. Napakahalaga po ng relationship natin sa ating buhay na Diyos. Kung mahalaga yung relationship mo in between sa iyo at sa iyong asawa, mas mahalaga ang relasyon natin sa mahal na Panginoon. Kung mahalaga sa iyo ang relasyon mo sa iyong mga anak, mga minamahal, mahalaga yung relasyon natin sa mahal na Panginoon. Dahil ito po yan, mga minamahal, nagre-reflect
yung relationship natin sa ating asawa at sa ating mga anak, sa ating relasyon, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sometimes, kapag hindi maganda ang relasyon mo sa ating mahal na Panginoon, automatically hindi rin magiging maganda ang relasyon mo sa iyong mga anak at sa iyong asawa. Dahil mga minamahal, naapektuhan. A wrong heart is a threat to your relationship to the Lord. Nagiging mga minamahal threat, ibig sabihin, mga minamahal nagiging banta yung maling puso sa ating relasyon sa mahal na Panginoon. Meron pong tendency na yung relationship natin sa Diyos ay pwede pong mawasak, pwede pong masira yung relasyon natin sa mahal na Panginoon dahil po mga minamahal, mali ang ating mga puso. Kaya napakahalaga na ating pong ingatan ang ating puso. Sabi ng Biblia, na, mga minamahal, threat not only to your relationship to the Lord, but also to your mga minamahal relationship to your family, to your friends. It is a threat because your heart, mga minamahal, is wrong. Mali po ang puso mo. Nagiging mga minamahal, dahilan po ito upang mapalayo tayo sa ating relasyon, sa ating mga mahal sa buhay, kung papaanong malalayo ang relasyon po natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Purihin at luwalhatiin po ang ating mahal na Panginoon. So ang sabi rito, we need to regulate our heart with careful discipline. Kailangan ang puso natin, mga minamahal, ay matuto tayong disiplinahin. Amen? Dapat alam natin kung ang lagay ng ating puso ay nasa tamang lugar pa ba. Dapat ini-examine natin, mga minamahal, inuusisa natin. Dapat ay sinusuri natin kung ang puso natin ay nasa tamang lugar pa ba. Kagaya kay King David, alam niya ang puso niya, mga minamahal, ay wala na sa tamang lugar. Bakit po, mga minamahal, si King David ay nagkasala sa ating pinakamamahal na Panginoon? Although, na si King David ay tinawag, mga minamahal, the man's God's own heart. Ang kanyang puso ay pag-aari ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero magtataka ka, kahit po pag-aari na ng puso ni David, ng ating mahal na Panginoon, dumating po yung punto na ang kanyang puso ay nawala sa tamang lugar. At dahil ang kanyang puso ay nawala sa tamang lugar, na-mislead po siya, at ang sabi ng banal na Biblia, hindi po niya naingatan ang kanyang puso, at ito po ang naging dahilan na siya po ay nagkasala at nakalabag sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, feed your heart with God's Word. Pakainin mo, busugin mo ang puso mo ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit ang salita ng Panginoon? Ito'y katulad ng tubig, mga minamahal, na naglilinis sa ating mga puso. Every time na tayo po'y nakikinig ng preaching, mga minamahal, attentive po tayong nakikinig ng pangangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. May kapangyarihan ang salita ng mahal na Panginoon upang linisin po, mga minamahal, ang ating mga puso. Nagiging, mga minamahal, pagkain po ito ng ating kaluluwa. At the same time, nabubusog ang ating kaluluwa, at kalakip po nito, mga minamahal, ay nagkakaroon po tayo ng healthy heart. Ibig sabihin, matabang puso, pusong malusog sa paglilingkod. That is spiritually. Kailangan po natin ng healthy heart. Amen? Kailangan po natin ng malusog, mga minamahal, na puso sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya we need to feed our heart through God's Word. Basahin po natin Matthew chapter 4, verse 4. Ano po ang sinabi ng banal na Biblia, mga minamahal? Men shall not live by bread alone. Datapwat siya'y sumagot at sinabi na susulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Men shall not live by bread alone, but by every word proceeded out from the mouth of God. Mula po sa lumalabas sa bibig ng Panginoon. Hindi po ang tao nabubuhay sa pamamagitan lamang po, mga minamahal, ng tinapay. Bagkus ang tao ay nabubuhay sa magitan din po, mga minamahal, ng salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya't kung palagi nating napapakain, mga minamahal, ng salita ng Panginoon, ang ating mga puso, ang puso natin ay nagiging, mga minamahal, malinis. Ang puso natin ay nagiging mataba. Ang puso natin ay nagiging malusog. Physically, kailangan natin ng healthy heart. Ina-advise po yan, mga minamahal, ng mga doktor, na huwag tayong kakain, huwag tayong iinom na makakasama sa ating mga puso.
sapagkat ang puso ay isa po ito sa pinaka-importanting mga minamahal bahagi ng katawan ng tao. Kaya nga po kailangan ng puso ay ingatan. Huwag kumain ng makakasira sa puso, huwag iinom ng makakasira sa puso, because we need a healthy heart. Spiritually, ganun din po. Kailangan natin ng malinis na puso, malusog na puso, mataba na puso, mga minamahal, dahil ang puso natin, ito ang nagiging sentro ng ating pagkatao at ito ang nagiging sentro sa ating pagsamba at paglapit sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pwede mong madaya ang iba, mga minamahal, na meron kang malinis na puso, pero ang mahal na Panginoon ang tanging nakakasuri ng nilalaman ng ating mga puso. Tingnan po ninyo, mga minamahal, ang bansa ng Israel. Sabi ng mahal na Panginoon, they honor me with their lips, but their heart far from me. Sinasamba nila ako, linuluwalhati nila ako sa kanilang mga labi. Sila'y nagpupuri, sila'y sumasamba. Mga minamahal, linuluwalhati nila ang ating mahal na Panginoon. But the wrong is, mga minamahal, their heart are far from the Lord. Ang kanilang puso, mga minamahal, ay malayo, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kini-question sila ng Diyos. Kini-question sila ng ating mahal na Panginoon na hindi nalulugod ang Diyos na samba ka lang ng samba pero ang puso mo ay malayo naman sa mahal na Panginoon. Puri ka lang ng puri pero ang puso mo ay malayo naman sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ang nais ng Panginoon, ang puso natin ay maging malapit sa Kanya. Ang sabi rito, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone but by every word that proceeded out, mga minamahal, from the mouth of God. Mula po sa mga minamahal, bibig ng mahal na Panginoon, ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay, mga minamahal, sa ating mga kaluluwa. Sabi rito, watch over it. May panahon kasi, mga minamahal, minsan ang puso natin ay lumalayo na sa Panginoon. Ito is critical condition, mga minamahal. Kapag ang puso natin ay lumalayo na sa mahal na Panginoon, kagaya ng sinabi ko kanina, they worship the Lord, mga minamahal, with their lips, but their heart far from away from the Lord, mga minamahal. Sinasamba nilang, marami pong mga ganyang mga Kristiyano, oo, sumasamba, every Sunday na andyan, every Wednesday na andyan, every Friday, oo na andyan, mga minamahal, pero mga minamahal, kini-question ng mahal na Panginoon, naandyan ka nga, araw ng gawain, pero ang puso mo naman ay malayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po'y questionable pa rin sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ikaw ay sumamba sa magitan ng iyong labi, mga minamahal, ngunit kailangan sa pagsamba mo na ang iyong mga labi ay iyong ginagamit na andyan din, mga minamahal, ang iyong puso. Ang sabi ng banal na Biblia, Solomon's heart was not loyal as David's heart. Mga minamahal, yung David o yung puso ni King David ay hindi po naging tapat, mga minamahal, sa Panginoon katulad ng kanyang ama na si David. Ito po ay kini-question ng ating mahal na Panginoon. Yung puso ni Solomon ay hindi po katulad ng puso ni Haring David. Si Haring David kasi, oo, siya po ay nagkasala, ngunit siya po ay, mga minamahal, nagbalik loob sa mahal na Panginoon dahil para kay King David, mga minamahal, hindi po enough na mayroon kang kayamanan. Hindi po enough na ikaw ay hari, ikaw ay tanyag. Para kay King David, hindi po enough para sa kanya na mayroon siyang magarang damit. Hindi po enough para sa kanya na mayroon siyang saganang pagkain. Hindi po enough para sa kanya na mayroon siyang malawak na kingharian. Para sa kanya, hindi po yun sapat, mga minamahal. Sapagkat alam niya na ang kasapatan ng lahat ng bagay, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi niya, Lord, you are my portion. Ikaw, mahal na Panginoon, ang akin. Wala ako kung wala ka. Ibig niyang sabihin, kahit angkinin man niya ang lahat ng bagay, kung wala naman sa buhay niya ang ating pinakamamahal na Panginoon, ito po'y walang kabuluhan. Ito po'y walang pakinabang. Totoo po yan. Kahit humiga ka sa salapi, ngunit ang Diyos ay wala sa buhay mo, ikaw pa rin ang pinakamahirap. Dahil ang totoong mahirap, hindi po yung kumakain ng isang beses lang sa loob ng isang araw. Yung totoong mahirap, hindi po yung nagdadamit ng mga gusgusin na mga damit. Yung totoong mahirap,
hindi po yung nakatira sa mga squatters area. Yung totoong mahirap, yung mga taong walang Kristo sa puso. Yung mga taong, mga minamahal, hindi pinapatnubayan ng Diyos. Yung mga taong malayo sa mahal na Panginoon. Dahil ang totoong kayamanan, hindi po ang kayamanang lumilipas. Hindi po ang kayamanang nawawala. Ang totoong kayamanan walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya mga minamahal, maging aware po tayo sa ating mga sarili. Nakakalungkot kung tayo po ay malayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Di po ba? Paano kung kailangan natin ng Diyos na malayo ka sa Diyos? Paano kung biglang dumating ka sa matinding kagipitan na malayo ka sa Panginoon? Paano kang lalapit sa Kanya? Paano mo siya matatawag kung ikaw ay malayo, sapagkat kailanman ang Diyos ay hindi lumalayo sa atin. Tayo po ang lumalayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. That because of our pride, mga minamahal, dahil sa ating kasalanan, dahil sa ating pagsuway, dahil sa ating pagsalangsang, alam na nating mali, ginagawa pa rin natin. Kaya unti-unti tayong napapalayo sa mahal na Panginoon. Alam na nating kasalanan, ginagawa pa rin natin, kaya unti-unti tayong napapalayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam na nating mali, alam na nating hindi kalulugdan ng Diyos, alam na nating hindi maluluwalhati ang ating mahal na Panginoon, pilit mo pa rin ginagawa na alam mo ng mali, gagawin mo pa rin. Kaya mga minamahal, huwag kang magtaka kung bakit mga minamahal, milya-milya ang layo mo sa ating mahal na Panginoon. Dahil, syempre, mga minamahal, ikaw mismo ang lumalayo sa mahal na Panginoon dahil sa paggawa mo ng kasalanan. Kaya nga po sabi ng Banal na Biblia, nakakalungkot, paano kung ang layo mo sa Diyos, ang layo ng Diyos sa iyo, ang layo mo sa Diyos, at biglang dumating sa mga minamahal panahon na ikaw ay nasa bingit ng kamatayan. Paano kung biglang dumating na ikaw ay nasa bingit ng matinding disgrasya, matinding sakuna, at ang layo-layo mo sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Paano kung manalangin ka na hindi tugunin ng Panginoon ang panalangin mo? Paano kung manalangin ka, hindi pakinggan ng Diyos ang panalangin mo dahil lumayo ka naman sa Kanya? O paano yun, mga minamahal? Kaya nga po napakahalaga yung ating intimacy, yung ating nearness, yung ating closeness sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kailanman na hindi lalayo ang Diyos. Meron pong kwento, mga minamahal, ng isang ama at ang isang anak. Sabi nung tatay o sabi nung anak, "Tatay, gaano ba kalaki ang Diyos?" Sabi nung anak sa tatay. Sabi nung tatay, ang laki at ang liit ng Diyos, ito'y nakadepende kung gaano siya kalapit at kung gaano siya kalayo sa iyo. Sabi ng ama, "Nakikita mo ba yung eroplano na lumilipad na sa taas? Gaano kalaki ang eroplano?" Sabi niya, "Tatay, maliit lang ang eroplano. Dahil halos hindi ko na nga makita dahil lumilipad nga mga minamahal doon sa kahanginan." O sabi ng tatay, ginawa ng tatay, dinala niya yung kanyang anak sa airport. Ipinakita doon mga minamahal sa harap ng kanyang anak yung eroplano. Sabi nung tatay, "Gaano kalaki ang eroplano, anak?" Sabi nung anak, mga minamahal, "Napakalaki pala ng eroplano." Sabi ng tatay, ang Diyos nakadepende ang laki at liit ng Panginoon kung gaano kakalayo at kung gaano kakalapit sa Kanya. Ibig sabihin, kapag malayo ka sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ang liit lang ng tingin mo sa Kanya. Kaya sometimes, mga minamahal, nag-aalinlangan ka, nagda-doubts ka, nagkakaroon ka ng mga unbelief, kulang ka ng pagtitiwala, kulang ka ng pag-asa sa mahal ng Panginoon, pananalig sa magagawa ng mahal ng Panginoon dahil feeling mo, ang layo-layo mo sa Kanya. Pero kapag close ka kay Lord, malapit ka sa mahal ng Panginoon, mamang sa panahon ng kagipitan at pangangailangan, madali mong matawag ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, may mga panahon na minsan tayo po'y lumalayo, mga minamahal sa Panginoon, ang puso natin ay nalalayo sa Diyos. 1 Kings chapter 11 verse 4. Basahin po natin, minamahal ko, ang talatang ito. Sabi ng Biblia, "Sapagkat nangyari nang si Solomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos at ang kanyang puso ay hindi naging sakdal sa Panginoon ng Diyos na gaya ng puso ni David na kanyang ama." Hindi po naging sakdal ang puso ni Solomon katulad ng puso ng kanyang ama sapagkat siya po ay naligaw. Ang kanyang puso ay naligaw, ang kanyang puso ay nailayo sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sometimes, nangyayari po ito, mga minamahal. Tayo po ay mainit ngayon, revive po tayo ngayon, mga minamahal, dasig ta kaayo, kumbaga sa Bisaya pa,
nafe-feel natin na ang lapit-lapit natin kay Lord, pero magugulat tayo, all of a sudden, mga minamahal, maramdaman mo na ang layo mo na sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi po natin namamalayan, mga minamahal, na may mga bagay-bagay sa ating mga paligid na ginagamit at kinakasangkapan ng kaaway upang ilayo ang ating mga puso sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, ang sabi ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, so many things in this world na isang araw ay pwede kang ilayo sa Panginoon. Totoo po yan. Maraming bagay dito sa lupa na magugulat ka na lang, all of a sudden, isang araw na ang puso mo pala ay malayo na sa ating mahal na Panginoon. Ano po ang palatandaan na ang puso mo ay malayo na sa Diyos? Kapag hindi mo na nararamdaman ang presensya ng mahal na Panginoon, malayo ka na sa Diyos yan, mga minamahal. Yung tipong kanta ka ng kanta pero hindi mo nararamdaman yung presensya ng ating mahal na Panginoon. Naandyan ka nga, mga minamahal, sa gawain pero hindi mo na nararamdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, yan po ay isa sa mga palatandaan, yan po ay isa sa mga sintomas na malayo na ang puso mo sa mahal na Panginoon. Dahil kapag malapit ang puso mo sa mahal na Panginoon, mga minamahal, madali lamang po para sa iyo ang maramdaman ang presensya ng madaling mahipo ang puso mo, mga minamahal. Kanta pa lang, mga awiting makalangit pa lang na kinakanta natin, madali nang mahipo ang puso mo dahil malapit ka sa mahal ng Panginoon. Pero kapag malayo ka sa Diyos, mga minamahal, matatapos na lang po ang gawain, matatapos na lang ang puri, hindi mo pa rin maramdaman ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. That is one, mga minamahal, of symptoms ng puso mo ay malayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, isa sa mga sintomas na malayo na ang puso mo sa mahal na Panginoon. Kapag wala ka ng ganang makinig sa salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, isa po rin yan sa mga sintomas ng puso mo ay malayo na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala ka ng ganang manalangin, mga minamahal, ang puso mo ay malayo na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maging aware po tayo, mga minamahal, kapag ang puso natin ay malayo na sa mahal na Panginoon. Dahil anytime now, biglang mag-take place ang rapture. Ito pong nakakatakot. Paano kung biglang mag-take place ang rapture? Biglang tumunog ang huling tunog ng trumpeta. Mga minamahal, sabi ng Biblia, the twinkling of an eye. Amen? Yung last trumpet, mga minamahal, ay tutunog. Paano kung biglang tumunog ang huling tunog ng trumpeta at ang puso mo ay malayo sa Diyos? O kaya naman, dumating yung punto, mga minamahal, ng kamatayan dahil dalawang bagay ang ating binabantayan. Hindi natin alam kung ano ang mauuna sa buhay natin. Mga minamahal, ang kunin ba ng Diyos ang buhay natin o ang pagdating ba ng ating pinakamamahal na Panginoon? Hindi po natin alam kung, mga minamahal, buhay pa ba tayo sa time ng rapture o before ng rapture tayo kukunin na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, only God can knows. Tanging mahal na Panginoon lamang po ang makakaalam. Kung ano bang mauuna sa buhay natin. Ang rapture ba? Buhay pa ba tayo sa time ng rapture? O bago mag-rapture, kukunin na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po, mga minamahal, issue kung tayo, ano ba ang mauuna, tayo ba'y kukunin ng mahal na Panginoon before mag-rapture o buhay pa tayong aabot ng rapture. Ang mahalaga, mauna man, kunin ng Panginoon ang buhay mo o kaya dumating man ang time ng araw ng pagtagi, time ng rapture, ang importante, minamahal, hindi malayo ang puso natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya we need to guard our heart, ingatan ang ating puso, ilagay sa tamang lugar, i-align sa mahal na Panginoon ang ating mga puso. We need to pray na, Lord, i-align mo palagi ang puso namin. Mahal na Panginoon, ilagay mo palagi sa tamang lugar ang puso namin. Mahal na Panginoon, huwag mong hayaan ang puso namin ay malayo sa iyo. Tulungan mo kami, Lord, ng puso namin na hindi malayo sa iyo. Kasi napaka-critical na kondisyon, minamahal, kung ang puso natin ay malayo sa ating pinakamamahal. Every time we pray, every time na tayo po'y mananalangin, idiin natin sa panalangin na, Lord, huwag mong hayaan na malayo ang puso namin sa iyo. Dahil nakakatakot. Nakakatakot kapag ang puso mo ay malayo sa mahal na Panginoon. Paano kung biglang dumating sa iyo ang critical na mga pangyayari at ang puso mo ay malayo sa Diyos? Nakakatakot. Walang katiyakan.
Mga minamahal, nagkakaroon lang tayo ng assurance kapag ang puso natin ay naka-align sa Panginoon. Kapag ang puso natin ay nasa tamang lugar. Kapag ang puso natin ay hindi malayo sa mahal na Panginoon. Wala tayong pangamba. Wala kang takot na nararamdaman, mga minamahal. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, yung perfect heart casteth all fears. Pakinggan po ninyong mabuti. Perfect heart casteth all fears. Lahat ng takot, mga minamahal na nararamdaman ng tao, once your heart is perfect, kapag ang puso mo ay perpekto, wala kang katatakutan. Ang bala pastor, umakyat ng Talipaw Hulusulu. What is Talipaw Hulusulu? That is a lion's den. Mga minamahal, that is the place of no return. Lugar na ang makapunta doon ay hindi na makakabalik. Ang bala pastor, imposible silang makabalik. Kaya that is a great miracles na ginawa ng mahal na Panginoon doon sa bundok ng Talipaw Hulusulu na preserve ng Panginoon ang kanilang buhay. Sila yung nakabalik, mga minamahal, na walang kulang sa kanila. Dahil hindi biro ang umakyat ng Talipaw Hulusulu. May mga paring umakyat doon, pinugutan ng ulo. Mga minamahal, may mga reporter na umakyat doon, pinagpapatay, mga minamahal. Pero magulat ka sa kamanghamanghang gawa ng mahal na Panginoon, ng ating mahal na pastor, sila'y nakabalik ng buhay. Pero alam po ninyo, mga minamahal, mamangha ka dahil matapang silang umakyat sa bundok ng Talipaw Hulusulu. Yan po yung epekto. Once your heart is perfect, because perfect heart casteth all fears. Wala kang takot. Hindi ka takot mamatay because your heart is perfect. Dahil ang puso mo ay nasa tamang lugar. Kapag ang puso mo ay nasa tamang lugar, your heart is perfect. Kapag ang puso mo ay naka-align sa Panginoon, your heart is perfect. Kapag ang puso mo ay hindi malayo sa Diyos, nasa Panginoon, ang puso mo, your heart is perfect. And then, when your heart is perfect, perfect heart, casteth all fears. Wala kang nararamdamang takot. Hindi ka takot kahit sa anumang bagay. Hindi ka takot magutom. Hindi ka takot mauhaw, mga minamahal. Hindi ka takot kahit karamdaman, hindi ka natatakot, mga minamahal. Panganib, hindi ka natatakot. Bagyo, anumang dilubyo, anumang sakuna, anumang kapahamakan, hindi ka natatakot because your heart is perfect. Kung ipahintulot ng Panginoon na mamatay ka, at least perfecto ang puso mo. May assurance ka pa rin na mga minamahal, mamatay ka na may perfecto kang puso. Mga minamahal, sigurado po na ang kaluluwa mo ay tatanggapin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yun po ang pinakamahalaga na magkaroon po tayo ng perpektong puso, mga minamahal. Last verse po. Ephesians chapter 6, verse 6. Kaili po, mga minamahal, basahin natin ang talatang ito. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkos gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Sa English, not with eye service as men's pleasers, but as the servant of Christ doing the will of God from the heart. Yun po ang gusto ng mahal na Panginoon. Do everything, mga minamahal, with all your heart. Gawin mo ang lahat ng bagay ng buong puso. Magpupuri ka, purihin mo ang Panginoon ng buong puso. Ano man ang ginagawa mo sa iglesia, purihin mo ang Panginoon. Gawin mo yan ng buong puso. Dahil kapag ginagawa mo ang isang bagay ng buong puso, ang puso mo ay perpekto sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, yan po yung advantage kapag ang puso natin ay nasa tamang lugar. Kagaya ng sinabi ko, kapag ang puso natin ay nasa tamang lugar, therefore we conclude na ang puso natin ay perpekto sa harapan ng mahal na Panginoon. Kapag ang puso mo ay naka-align sa Lord, naka-align sa Panginoon, ibig sabihin ang puso mo ay perpekto. Kapag ang puso mo ay hindi malayo sa mahal na Panginoon, dahil yun ang pinaka-importante, mga minamahal, heart is the issue of life. Ito po ang sentro ng ating paglilingkod, ang puso natin. Kaya, ingatan natin, higit sa anumang bagay, mga minamahal ang ating mga puso. Ingatan natin yung puso natin na hindi po ito marumihan ng pagkakasala dahil lahat tayo nakaramdam na po tayo ng pagkakasala. Lahat tayo naka-experience na po tayo na malayo tayo sa mahal na Panginoon. Hindi po para sa akin na mga minamahal, wala po kasing sarap na malapit tayo sa mahal na Panginoon. Dahil kapag tayo po'y malapit sa mahal na Panginoon, nandyan po yung confidence natin sa ating mga sarili. Whatever may happen sa buhay natin, mga minamahal, hindi tayo natatakot dahil alam natin kasi na malinis ang puso natin. Maglalakbay tayo, mga minamahal, hindi tayo natatakot kahit saan tayo pumunta.
Dahil alam natin malinis ang puso natin. Pero alam po ninyo, kapag marumi ang puso mo, nararamdaman mo na malayo ka sa mahal na Panginoon, kinakabahan ka, natatakot ka. Inisip mo, paano Lord kung mamatay ako ngayon na marumi ang puso ko? Paano Lord kung mamatay ako ngayon na hindi nakalay ng puso ko sa iyo? Paano kung mamatay ako ngayon, Lord, ng puso ko ay wala sa tamang lugar? Paano mahal na Panginoon kung madisgrasya ko ngayon at ang puso ko ay malayo sa iyo? Saan ako pupulutin? Ano ang mangyayari? Di ba? Pwede po nating sagutin yan, mga minamahal. Anong mangyayari sa iyo kung malayo ang puso mo? Kaya, ang sabi rito, mga minamahal, what will happen if your heart is wrong? Anong mangyayari sa iyo kapag ang puso mo ay mga minamahal mali? Ibig sabihin ng puso mo ay malayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. That is one of the critical condition, mga minamahal, one of the critical condition sa paglilingkod sa mahal na Panginoon sa buhay ng Kristiyano kapag ang puso natin ay malayo sa ating mahal na Panginoon. Make it sure, kapatid. Ngayon, mga minamahal, ipag-pray natin sa mahal na Panginoon. The Lord, search my heart. Search my heart, O God. Suriin mo, mahal na Panginoon, ang puso ko. Believers ka, hindi ka mananampalataya, mga minamahal, ang puso mo ang sentro ng iyong pagkatao. Sabi pa nga, mga minamahal, heart is the issue of life, mga minamahal. Ito ang sentro ng ating pagkatao. Ganon din sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Importante ng puso natin, mga minamahal, hindi malayo sa mahal na Panginoon. Tanggapin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga oras nito, mga minamahal. Tayo po'y sama-samang manalangin. Hallelujah. Ilapit natin ang ating mga sarili sa mahal na Panginoon. Hayaan natin mangusap ang Panginoon. Hayaan natin hipuin niya ang ating mga puso at tayo po'y lumapit sa banal na paanan ng ating mahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, ako po'y narito sa iyong harapan. Nagsisisi sa lahat ng aking pagkakasala mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras nito. Suriin mo ang aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo ito, Panginoon, sa magitan ng iyong banal na dugo na bagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Kami po'y manalangin para sa inyo. Mapagpalang Diyos, Ama naming sa langit, makapangyarihan sa lahat. Kabagan mo po, mahal ng Panginoong Jesus, ang aming mga kababayan. Bigyan mo sila ng pagkakataong makilala ka, mapaglingkuran ka. Gamitin mo at kasangkapanan ng programang ito para sa kanilang kaligtasan. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay kasama ng kanilang buong sambahayan. Have mercy upon them, Lord. Have mercy upon them. That is Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Tuwalatiin po ang nagilat banal na pangalan. Meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una ay ang pananampalataya. Ang pangalawa ay pagsisisi. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus. At ang pang-4, minamahal, ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. At patuloy po nating gampanan ang ating mga tungkulin sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Tayo po'y dumako mga minamahal sa ating supplication para po sa ating mga pangangailangan, sa mga kapatiran natin. Mga minamahal sa ating paglapit sa mahal na Panginoon. Alam ko po, wala pong hihigit pa sa mahal na Panginoon. Sapagkat sa piling ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ay meron pong sapat na kagalakan. Amen? Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Ang Diyos ay Diyos na tumutugon sa ating mga panalangin. Let us pray. Dahil at mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit. Batid mo ang aming pangangailangan, hindi pa po binabanggit ang aming mga labi. Ikaw ang Diyos na pinagbubukalan ng lahat ng bagay. Walang imposible, walang mahirap sa iyo. Tugunin mo ang aming mga panalangin ayon sa iyong banal na kalooban, mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ikaw magbigay ng katugunan sa lahat ng ito. Umaasa po kami nagtitiwala ng isang araw. At ng mga katugunan na aming mga panalangin ay bigyan ng katugunan. Pagpalain mo kami, malapay na sa lahat ng bagay. Panang panalangin na malapas po. Bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. As a point of contact, mga minamahal, ipatong po natin yung ating mga kamay sa ating mga gadget, sa screen ng ating mga gadget. Ipanalangin po natin ang kagalingan ng karamdaman, kalutasan ng mga problema to the leading prayer for beloved pastor. Let us pray, Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon sa oras nito, kabagan mo kami kawaan. Iunat mo ng mapagpalang kamay, ipatong mo sa ulo ng aming mga kapatiran. Mahal na Panginoon. Anoint us, Lord, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapangyarihan. Sa pangalan ng Jesus, anumang karamdaman, ikaw magpagaling.
Ano mang problema, Panginoon, Ikaw magbigay ng kalutasan. Mahal na Panginoon, against sickness, diseases, cast out right now. Demons of leukemia, cancer, TB, diabetes. Ano mang karamdaman, mahal na Panginoon, pawiin mo. Mahal na Panginoon, mga panghinat palupaypay, panlalamig pag-alinlangan, bimuhin ng kahirapan, bimuhin ng kawalan. Cast out right now in the power of darkness. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at tuwalatiin po ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, patuloy po ang ating banal na gawain, mga minamahal, dito po sa dako ng Sambuanga, araw po ng bukas, araw ng linggo, ang ating banal na gawain, mga minamahal, ang ating oras ay alas 10 ng umaga at ay po'y natatapos, mga minamahal, ay alas 3 na po, mga minamahal ko ng hapon. At every Wednesday po, mga minamahal, loobin ng ating mahal na Panginoon ay ibalik po natin sa normal ang ating pong banal na gawain this coming Wednesday. Loobin ng ating mahal na Panginoon, ating pong i-announce ito bukas, right after po ng ating banal na gawain, upang ipaabot sa ating mga kapatiran ang ating gawain this coming Wednesday, ay atin na pong ibabalik sa alas 3 po, mga minamahal ng hapon, at tayo po'y matatapos alas 7 po, mga minamahal ng gabi. At purihin ang ating mahal na Panginoon this coming Friday, ating pong overnight prayer na po, mga minamahal. Ito po'y regular schedule na po natin, alas 10, mga minamahal ko ng gabi, ang ating simula sa ating overnight prayer, at tayo po'y matatapos, mga minamahal, ay alas 4 po, mga minamahal ng umaga. Lumin ang mahal na Panginoon bukas, araw po ng ating panambahan, dumalo po tayo, mga minamahal, upang ang puso natin ay lalong maging malapit sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, mga minamahal. Purihin at luwalatiin ang ating dakilang Diyos, at sa mga oras nito, mga minamahal, tayo po'y dumako sa pananalangin para po sa ating closing prayer. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Dakilan mapagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat. Kami nagpupurit, nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa ganitong pagkakataon na pinagkakaloob mo sa amin, na malayang malaya kaming nakakapagpangaral ng banal mong salita. Gamitin mo ang programang ito para sa ikaliligtas pa ng maraming kalo, sa ikalalago, ikalalakas, ikatatag ng aming mga minamahal na mga kapatiran sa paglilingkod sa iyo. Mercy upon them, O Lord. Patuloy mo kaming pagpalain, pagkaloob ng bayong kalakasan sa pagsunod sa iyong banal na kalooban. Malapay na sa gabing ito, ingatan mo kami sa aming pagtulog, patulugin mo kami ng maimbing, ilayo mo kami sa mga masasamang mga panaginip. Guide us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Purihin at luwalatin ang ating mahal na Panginoon dito po sa ating studio, mga minamahal, sa ating technical side, sa ating beloved brother Aljo Dugos. At ito po, minamahal ko, ang inyong abang lingkod, beloved preacher, brother Jojo Abad. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ. God bless us all. Amen and amen.